Magandang sunset mga kaganang buhay. Dito po ako sa farm sa Maisan po ni Sir Mark Lutilia. Ayan. So alam nyo ba itong kanyang malawak na maisan ay ginagamit lamang niya para sa silage ng kanyang mga alagang baka. Ayan, nag-i-experiment po siya kung ano po yung magandang i-silage. Kasi nasubukan niya yung napier pero dito po siya sa mais mga kagandang buhay. Kasi ito po daw ay isang nutritious po para sa silage sa ating mga baka. So ito po'y malawak talaga. Tinaniman niya ng halos mais lahat. Ayan. At sa katunayan, meron po siyang ipapakatay sa atin na 17 piraso ng mga baka na kanyang pinataba. So papakatay po natin yan doon sa Cavite. Alam nyo ba mga kagandang buhay, 2014, pinatira po kami ng lebre ni Sir Mark Lutilia. Nakita nyo po yung kahoy na yon na may 2 poste. Ayan, dyan po kami sa akasya na yan, nagpatayo po ng kubo. Tumira po kami niya ng lebre, mga mahigit 2 taon po mga kagandang buhay. So during that time, nagjo-duty pa po si Sir Mark Lutilia sa Philippine Airlines International Flight po bilang kapitan. So passion niya po talaga itong pagbabaka at ma-inspire po tayo sa kanya dahil napakataba po ng kanyang mga baka, mga kagandang buhay. At saka talagang magastos din ito mais yung isa silage mo. Kaya yung inuuna niya daw sa pag-alaga ng mga hayop is yung source ng pagkain, mga kagandang buhay. So kung kayo po'y nag-aalaga o gusto niyo pong mag-alaga ng mga baka or mga kambing, ang unahin niyo po ay wag basta alaga lang. Kailangan po alam niyo kung ano po ang source ng inyong pagkain. Ayan, gaano po ang volume na inyong pagkain. Kaya nabilib po ako dito kay Sir Mark Lutilia. Ayan po siya. So hobby niya po talaga at fashion yung pag-aalaga ng mga baka. Kaya bibili po siya, kukunin niya po yung makukuha natin ngayon sa sa Subil Farm. Kukunin niya po ang mga baka ngayon araw para pagka pinakatay natin yung mga baka niya dito, maipapalit siya. At gusto na niya yung mga patabain niya, yung may mga malahi talaga para ma-experiment po niya kung mabilis daw talagang lumaki at magpataba ng ganon. Kasi pareho lamang daw kasi ang volume ng dapat ipakain. So why not na magsubok siya sa medyo malalahi at malalaki po talagang mga baka. Morning routine po dito sa farm ni Sir Mark Lutilia ay ang paglilinis ng mga ipot ng baka at pagbibigay sa kanila ng pagkain. Sinabi niya po sa atin na wala daw talagang sawa ang kanyang mga baka kumain ng silage ng mais, araw at gabi. So yun po yung mga ipot ng ating baka, hindi po siya basa mga kagandang buhay at magagamit po siyang fertilizer po ulit sa mga tanim na mais. So cycle po mga kagandang buhay ang ginagawang pag-fertilize ni Sir sa lupa. Ayan, di po siya gumagamit ng mga abono, tae lang po ng baka. So ayan po ang mga baka ni Sir. So ipapakatay po natin yan, nasa 17 po piraso yan. At nakita po natin nung panahon na binili niya po ito sa Padre Garcia, kay Jones Farm Life po. Ayan, na-feature niya po ito pero aminado po si Sir Mark na medyo mahal po ang bili niya ng bawat isang baka na itong alagain. At ayan po, ayan, maliit pa po dati binili, ngayon po ay malaki na sila. Sulit po ang katawan. Tingnan niyo po mga kagandang buhay ang silage, napakabango po. May mga bunga po ng mais, which is paborito po talaga ng mga baka. Doon medyo ang kanyang tali ay hindi na siya nakakaabot sa pagkain. Papaayos natin kay Dudong dahil busy si Dudong sa pag-scrape po ng tae. Isang araw nilang tae yan Dong, no? Isang araw nilang tae. Yan, isang gabi. Oh, madali siyang linisin mga kagandang buhay at hindi siya mabaho. Kasi tama lang po ang inom ng ating mga baka. Yan po ang silage. So una-una po pinipili nila muna yung mga bunga ng mais. Yan po siya, napakabango po mga kagandang buhay. Sabi ni Sir Lutilia, wala po siyang nakikitang nagsasawa ang kanyang mga baka sa pagkain ng silage niya. Yan po sila oh. Napakalaki po ng mga katawan ng mga baka ni Sir.
Actually, may experiment si sir, yung isang piraso. Doon lang niya pinapakain sa labas. Pero sabi ko kay sir, stick niya po ito dahil dito po, oh, tumataba po at lumalaki ang kanyang mga baka. Araw daw po at gabi, tuloy-tuloy daw po ang kain ng kanyang mga baka. Busog na ulit. Silage po ng mais. Yan, hindi po siya namumroblema, hindi po siya nagka-cattle feeds. Yan. So, hindi po kinakain ng baka yan o yung mga magugulang na dahon ng mais o balat. Yan, pinipili nila yan. Pero maya-maya lang daw, sabi ni Sir Mark, ay ubos nila yan. Yung matira na lang itong mga magugulang. Hindi nila kinakain. Ayun nyo. Kain ang kain po ang ating mga baka. Napakalaki po ng kanilang katawan. So kung kayo po may lupa, taniman nyo po ng mais. Tapos po, yung iabuno nyo po, yung mga ipot po nila. Hindi po gumagamit ng fertilizer si sir. Ipot lang po nila ang sinacycle po doon sa lupa. Mataba po ang mga mais. Yan. Nasa 17 po ito sila. Napakalaking pera po ito pag kinatay ng ating tagakatay sa Cavite. Napakaganda at napakasulit po ng kanilang katawan. Talagang di po sila nagsasawa daw sa silage ng mais. So ito po, ayan, silage na po yan na bagong buwa. So yan po ang pinapakain ni sir ngayon, naka-budget. Ito naman po yung bagong giling pa lang na sinubukan po ni sir na ilagay sa sako at ipaplastic. Pero ito, mali daw itong ginawa nila. Oh. Sako muna bago plastic. So ulitin daw nila, sinakon at saka ipaplastic pa lang mamaya. So ito yung una niya. So nagkaroon po ng hangin. Yan. Ito di pa po nalinisan dito banda. Pero binigyan na sila ng pagkain. Ayan o. Yan. Paunti-unti lang pong binibigyan. Napakasulit po ng katawan. Ayan. Napakabilog po. Napakabilog po ng mga katawang ito. Eh sabi po ni Boss Roger, sabi ni Kabihang Roger, ay wag na pong ipabulto. Dadalhin na po direkta sa katayan bilang tulong po kay Sir Mark para mas lalo po siyang kumita. Kasi direkta siya na po nagpapakatay. Kasi yung iba pong nagbubulto, ini-estimate po nila at saka sila nagpapakatay. So sabi ni Kabihang Roger kay Sir Mark, why not na direkta na lang natin ito sa katayan, sir? Mga pinagkakautangan po natin ng loob. Kagaya niyan, si Sir Mark, pinatira po kami ng libre dito sa kanyang area 2014 to 2016, ganyan. So, wala man lang pong hiningi sa atin kahit piso pong renta. Kaya, nung na-acknowledge niya po na, oh, may vlogger. Sabi niya, sino kaya ito? Na-acknowledge niya po si Kabihang Roger. Parang itong yung Roger na bumili ng truck ko dati. Kasi natandaan ni Sir Mark, sinabihan niya po si Kabihang Roger, napakasipag mo. Alam ko, aasinso ka. So, di naman po nagkamali si Sir Mark at siya po'y proud na proud kay Kabihang Roger. Kaya na-acknowledge niya po yung ating mga vlogs at nag-message po si Sir Mark sa atin. At yun po ay kinonfirm po namin na kami po talaga ito, sir. Yung Roger at saka ako na-meet mo noon ay ako talaga ito. Kami po talaga ito. Kaya yan, in return po ay, sige, dadalhin po natin, sa truck po natin ikakarga ito from Lipa to Cavite para po ipakatay itong mga nabiling mga baka po ni sir. Tapos gusto niya pong sumubok sa pag-alaga sa mga may lahi na talaga, 100% po na lahi. Kaya pareho lamang po daw ang kanyang pag-aalaga, talagang pagsikapan niyang may mga lahi na ang kanyang patatabain. Para po silage niya, first class, dapat may lahi na para matingnan talaga kung napakagandang isilage po yung mais. Siyempre sabi ko kay Sir Mark, maganda talaga siguro ang mais, sir. Kasi yan ang ginagawang feeds. Yan po yung isang pangunahing sangkap ng feeds natin. Eh yan, oh, kasama po yung bunga na sinasilage mo, yan pinipili ng baka, oh.
Yan ang inuuna nilang kain, yung mga bunga. And then afterwards, titilukin nila itong mga wala ng bunga. Busin pa rin po nila mga kagandang buhay, walang sayang dyan. Yung matigas na dahon lang po ang matitira dyan. So, sabi ko kay Sir Mark, naku, malaki-laking pera ito, Sir Mark. Napakalaki po ng iyong mga baka dahil sa silage mo. Kaya sa mga nanonood po, ngayon nabigyan po kayo ng idea. Stress-free daw po si Sir. Stress-free kung ano po yung pakain niya sa kanyang mga baka dahil naka-silage na, nakatambak na dyan. Hindi po nakukulangan araw at gabi sa pakain ng kanyang mga baka. So ang growth po ng baka niya, tuloy-tuloy po kasi araw at gabi ang pakain. Walang kulang. Talagang sufficient po. Kaya talagang pabalik-balik na sinasabi sa akin ni Sir na kapag ka gusto mo po mag-alaga ng mga patabain, talagang i-sure mo na may ganito ka. May source of pakain ka mga kagandang buhay. So siyempre tumatanda po ang mais, silage. Kahit ilang taon pa yan, kahit isang taon pa daw, di nasisira yung silage. Processed foods. So, wala naman palang nilalagay na chemicals. Akala ko kasi noon, yung tinatawag na silage, may nilalagay yan na chemical na for preservative. Ay, yun pala, giniling lang pala, chinop-chop lang pala ni Sir sa chopper niya. Tapos, nilagay lang sa sako, lagyan ng plastic, or nilagay niya dun sa bank niya. At saka, siniled. Ayun lang pala yun. 3 weeks lang daw, pwede nang ipakain sa ating mga baka. So, sa pag-gain po ng mga kaalaman na ganito, mga kagandang buhay, sa isang baguhan po na kagaya ko, ay napakalaki pong bagay. Nakaka-inspire po talagang mamasyal sa ating mga kaibigan na, ayan, sumubok at naging matagumpay sa larangan ng pag-aalaga at pagpapataba ng kanyang mga baka. Kung ako, gustong-gusto ko ang amoy nito. Napakabango po mga kagandang buhay. Ayan. So, tain nila, napaka-healthy din. Oh, pinapala lang. Tapos maya-maya, abono na doon. Pagtapos anihin ang mga mais, lalatag na nila yung mga tain ng mga baka. Napakataba po ng mais. Gumagamit din po si Sir ng mulasi, oh. Marami din pong mulasi si Sir dito. Magamit po si Sir, mulasi po ito ng tubo, asin. May darak pa siya ditong natira, pero halos di rin yan nagagalaw. For emergency use lang yan. Po. Yung dito banda, hindi pa nalinisan, no? Pinapaliguan yung baka nyo, Dong? Every day? Araw-araw? Oh. Ayun, tingnan po natin si Manong, oh. Yan, ito po yung silage na nakaimbak na. Oh. Parang beer. Manong, parang beer ang ano? Ang amoy, oh. Oh, lalagay na ni Sir, oh. Tapos na kasi niyang linisan. Oh. Wow, tuwang-tuwa ang baka. Ayan, oh. Isisegregate na yan ang baka. Unahin niyang kain yung mga mais, bunga. Yan po, yung naka-silage nila na nakatambak lang. Kaya worry-free, stress-free si Sir na wag magugutom at makukulangan po sa pagkain ng kanyang mga baka. Kaya I'm sure po na malaki ang kikitain ni Sir sa kanyang pag-aalaga. Lalo na ngayon at i-dispose na po niya ito. Sabi niya kay Kabe, i-dispose ko na ito at palitan ng malalahing baka talaga. Yan. Meron tayong ibibigay kay Sir na 8. 8 pong turo yun. Patatabain po ni Sir. Galing ng Sobel. Ang lahi naman po kasing Sobel, ano siya? Sanay siya sa mga damo na tuyo. Kaya I'm sure na mag-click po itong silage ni Sir Mark. Ang dami. Dami. Meron pa doon isang bank niya doon, oh. Ang dami. Tapos, ang dami pa niyang hindi naani na mais. Talagang sapat na sapat po sa supply. Nakakatipid po, sabi niya, kaysa sa feeds po ang gamitin. At isa pa doon, ini-encourage po niya tayo na pwede daw po ang dahon ng tubo, silage. Para po sa pagpataba na inyong mga baka, pwede nyo pong magamit ang dahon ng tubo. Ano natin yan? Para pala sa patabain. So, yung ating mga pangkatay, ang pagsa-silage po kasi, pakain natin, sinasanay daw ang baka. Yung pakatay natin, hindi po pwede siguro dito sa silage. Kasi po,
Hindi pa sila sanay. Sanay sila sa fresh. So, dapat po talaga na perfect ito sa patabain. Dito na po, nasasanay na po silang kumain. Ang kailangan lang po talaga, nakita ko, kasi po ang ano namin, ang shredder machine namin, hindi po malakas. Oh, no! Ayan, ito po, ang bilis, oh. Tsaka, ang ano ba, maganda siya. Kayang-kaya niya yung tuloy-tuloy na pag-shredder. Oh, ibang klase siya. Mas malakas po ito mga kaganaboy kaysa sa, kasi yung shredder machine namin ni kaprobinsya eh. Yan po ang paglilinis. Sandali lang po ang paglilinis. Yung maamoy mo po dito sa loob ng kulungan ni Sir ay yung parang beer. Sarap ng amoy ng silage po. So ito lahat ay ipapakatay natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 lang po nakikita ko dito, Dong. Oh, so 15. Siguro mayroon pa doon sa field na dalawa para maging 17 po lahat. Ayan. At kung makuha po natin ang baka sa subel na 8 piraso po, ay tutukan po natin yung pagpalaki ni Sir. Kung gaano ba kabilis talaga lumaki, may lahing mga baka para po sa mga patabain natin for slaughter po purposes. Sarap po talaga ng kain ng baka, oh. Sana po mga kaganang buhay, may natutunan po tayo sa atin pong vlogs for today about po sa pagkain natin sa silage na mais dito po sa mga patabaing baka for slaughter. Thank you so much mga kaganang buhay!